po ang Diyos. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sister Jen, Brother. Now we're going to start our Bible study for today. So, tayo po muna mag-pray, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Jesus, Lord, Father God, we thank you so much for everything, Lord. Thank you, Lord, for your faithfulness and righteousness, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Hindi ka nagbabago, Lord, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw, Panginoon, ang aming dadakilain, sasambahin, pupurihin, at bibigyan ng pinakamataas na kaliwalhatian, O God. Lord, sa pag-aaral namin ngayon, Panginoon, dalangin po, Panginoon, na bigyan niyo po ako, Lord, ng talino at kakayahan na nagmumula mo sa iyo. Lord, lagi ko sinasabi sa iyo, Panginoon, na hindi ko to kaya, Panginoon, but I will get the strength from you, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na mag-aaral sa akin, Panginoon. Let your Holy Spirit anoint me, Panginoon. And lagi ko, Lord, sinasabi sa iyo, Panginoon, na gamitin mo lagi, Lord, ang aking buhay to give you glory, O God. Lord, maraming po salamat, Lord. Dalangin po, Panginoon, na itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw po, Lord, manguna, Panginoon, sa aming buhay. Lord, we give you, Lord, the highest glory and honor, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, everyone. Magandang umaga po. Bali, ang aking pong Bible passages po ay manggagaling po sa Book of John. John 6 verses 1 to 15. Medyo mahaba po ito, no? Pero babasahin ko po. Verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagpunta si Jesus sa dagat ng Galilea, na ito ay dagat ng Tiberias. At isang lubhang karamihan ang sumunod sa kanya dahil nakita nila ang kanyang mga himala na kanyang ginawa sa kanila na mga may sakit. At si Jesus ay umakyat sa isang bundok at doon siya ay naupong kasama ng kanyang mga disipulo. At ang paglampas ng isang kapistahan ng mga Hudyo ay malapit na. Nang itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at nakita ang isang malaking pangkad na lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, saan pa tayo makakabili ng tinapay upang ang mga ito nawa ay makakain? Verse 6, at ito ay sinabi niya upang subukin siya, sapagkat nalalaman niya mismo kung ano ang kanyang gagawin. Verse 7, si Felipe sumagot sa kanya, ang 200 dinaryong tinapay ay hindi magkakasya para sa kanila, upang ang bawat isa sa kanila nawa ay makakain ng kaunti. Isa sa kanyang mga disipulo, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, ay nagsabi sa kanya, may isang lalaking bata rito na may limang buong tinapay na sibada at 2 maliliit na isda. Ngunit gaano ba ang mga ito sa gitna ng napakarami? Verse 10, at nagsabi si Jesus, paupuin ang mga tao, ngayon ay may maraming damo sa dakong iyon, kaya ang mga lalaki ay nagsiupo sa bilang ay halos mga 5,000. At kinuha ni Jesus ang mga buong tinapay at nang siya ay nakapagbigay ng pasasalamat, ipinamahagi niya sa mga disipulo at mga disipulo sa kanila ng mga nakaupo at sa gayon din paraan sa mga isda hanggang sa kanilang nais. Nang sila ay mabusog, ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo, tipunin ang mga pira-piraso na naiwan upang walang anumang masayang. Sa makatuwid ay sama-sama nilang tinipon ang mga ito at napuno ang 12 bakol na mga pira-piraso na 5 buong tinapay na sibada na naiwang labis at higit sa kanila na nakakain. Sa gayon ang mga taong yaon na makita nila ang himala na ginawa ni Jesus ay nagsabi, ito ay sa katotohanan yaong propeta na dapat darating sa sanlibutan. Sa makatuwid na mahiwatig ni Jesus na sila ay lalapit at aagawin siya ng sapilitan upang gawin siyang hari ang muli siya nagpunta sa isang bundok na siya lamang. Hallelujah, thank you Lord. Ang title po ay si Jesus ang mapagbiyayang hari. Nagpakain siya ng 5,000 tao. Ang tanong ko po sa inyo, kaya po bang sagutin ni Jesus ang inyong mga pangunahing pangangailangan o higit pa dito? Sa libro po ng 1, mababasa natin na maraming himalang ginawa po si Jesus na tunay naman po talagang kamangha-mangha.
Katulad na lang po nung ginawa niya yung ginawang alak yung tubig, pagpapagaling niya sa anak ng leader o isang pinuno, yung pagpapagaling niya po sa isang tao na pinanganak na bulag, yung paglakad sa tubig, pagpapagaling po sa paliguan sa Bethesda, pagpapagaling po sa isang taong pinanganak na bulag, pagkabuhay muli ng Lazaro. Sa ngayon po, pag-aaralan naman natin po yung isang himala na ginawa ng Panginoon. Ito yung nagpakain siya ng 5,000 people. Ito pong himala na buto ay nakatala po sa 4 na ebanghelyo sa Book of John, Matthew, Mark, and Luke. So, dito po ay makikita po natin yung mapanlikang himala na ginawa ng Panginoon na kung saan po yung dumami yung kakapiranggot na pagkain. Dito po sa John chapter 6 verses 1 to 15, makikita po natin na sinasagot ni Jesus ang ating mga pangangailangan pantao. Kunwari po, bahagi po kayo o isa po kayo sa 5,000 people na naroon, ano po kaya sa tingin nyo ang senaryo? Maaari po, kung isa po kayo sa 5,000 na yon, maaari po na ang lugar po ay napakainit nyo sa lugar na yon, nagsisiksikan ng mga tao, ang mga batang maliliit sigurado nag-iiyakan na yan dahil sa gutom, sa pagod. Maging po yung mga adults, sigurado po ng time na yon sila po ay gutom na gutom, pagod na pagod. At siguradong uhaw na uhaw sila dahil sa layo po ng kanilang nilakbay. No? So, maingay po, for sure maingay doon sa lugar na yon. Hindi na magkaintindihan ng mga tao sa kanilang pag-uusap. So, dito po naunawaan po natin, naunawaan po ni Jesus yung mga kailangan ng mga tao at kung paano niya sasagutin ang mga ito. Ngunit bago po niya sinubok si Felipe, sa John 6 verses 5 to 16, makikita po natin na sinubok niya si Felipe. Alam po ng Diyos ang lahat at higit siya makapangyarihan sa sinuman. Kapag sinusubok po tayo ng ating Panginoon, ito po ay para tayo ay lumago. Kaya dapat po tayo magpasalamat sa Panginoon pag meron po tayong pinagdadaanan na pagsusubok at pagsusuri, no? Dahil ito po ay pinapalakas ng Panginoon ang ating kalooban. So instead na imbis na magsisi tayo o magmakitol tayo sa isang lugar, let us just pray to the Lord for all the trials na dumarating sa buhay natin dahil ito po ay may katumbas na pagpapala. Ano po yung mga aral na maaari natin maipulot sa pangyayari ito? Number 1, kaya po ni Jesus na sagutin ang mga pangangailangan ng mga tao. John 6 verses 8 to 11, sinasagot din niya po ang ating mga pangangailangan. God provides all our needs. Most of the time po na nakatuon tayo sa mga problema na meron tayo at nawawalan po tayo ng pag-asa katulad ni Felipe. Samantalang hinihintay lang po tayo ni Jesus na tumingin sa Kanya at ito'y pagkakaloob niya sa atin kung ano po yung mga pangangailangan niya sa atin. Pangangailangan natin. So number 2 po, yung dala po ng bata na 5 pirasong tinapay na sibada o barley. Ito po yung mga mumurahing tinapay, ito po yung mga pagkain ng mga mahihirap. At meron din pong dala yung bata na 2 pirasong isda. Makikita po natin dito na yung bata pong ito ay handa niyang ibahagi sa Panginoon kung ano mo po ang dalang meron niya, yung 2 isda at 5 pirasong tinapay. So tinanggap po ni Jesus po yung handog ng isang bata. Ginamit niya po ito para maging sapat na pagkain sa lahat. Katulad rin po ng batang to, tayo rin po ay maging handa upang ibahagi kung ano man po ang meron tayo. Kung meron po tayong gamit, oras, talento, kakayahan, talino, o ano man po na meron tayo, i-share po natin to for the glory of God. Kung meron ka pong talent sa pagkanta, you can approach Sister Monette, mag-join po kayo sa praise and worship. Kung meron po kayong kakayahan sa pagkanta, no, gamitin niyo po yung talent niyo to glorify our God. Kung meron po kayong kakayahan na magsayaw, you can join us the praise and worship team. Sumayaw po kayo dito habang nagpi-praise and worship po sina Sister Monette. Gamitin niyo po kung anong meron talent kayo mga kabataan. Alam ko magagaling kayo magsayaw. Nakikita ko yung mga TikTok nyo. Gamitin niyo to, no? Pag-TikTok kayo for the glory of God, di ba? Gamitin niyo, magagaling kayo eh. Tinatago niyo to pero nilalabas nyo lang sa mga ordinaryong tao. Bakit hindi niyo to ihandog sa ating Panginoon? Diba? Marami ako nakikita sa inyo, magagaling kayo kumanta. Pero hindi nyo ba naisip na pwede nung gamitin to for the glory of God? Diba?
Kung meron po kayong mga extra gamit na hindi nyo naman ginagamit, o extra money, kung ano, itulong nyo po ito sa inyong kapwa, sa mga tao na nangangailangan. Kasi po kayo po yung magiging channel of blessing ng ating Panginoon. At alam ko naman po na yung sinishare yung blessing sa inyong kapwa, papalitan po ito ng Panginoon ng sobra-sobra pa. Siksik-liglig at umaapaw pa. Ngayon, kung meron naman po kayo mga extra time, pwede naman po kayo mag-join sa Bible study sa aming prayer group every Monday and Thursday respectively po. If you have time, you can join us, no? Mas gusto po namin na mas marami kasi mas gusto po namin na bahagi po namin yung salita ng Panginoon. And then if you have extra time din po, you can go with Pastor Homer and Sister Nessa pag-evangelize, no? Win more souls for Jesus. Ang mga kabataan, imbis na tumatambay kayo, pagala-gala, why don't you join Pastor Homer? Mag-evangelize kayo, you proclaim, you preach the Word of God. Diba? Yung pag-TikTok nyo, magagamit nyo yan, you share the Word of God using your TikTok, yung Facebook account nyo. Maging pagpapala po kayo, matatalino kayo, magagaling kayo, yung talino nyo, kakayahan nyo nagmumula yan kay Lord, at dapat na binabalik nyo yan sa Kanya. Number 3, mapapakain ni Jesus ang 5,000 tao. Kahit wala po si Andres at saka yung dalang tinapay isda ng bata. Pero gusto po ni Jesus na makasama si Andres at ang batang lalaking ito sa kanyang ministeryo. In our present time, it is a blessing to be part of God's ministry. Ako po, marami po akong pinagdadaanan, pero ang sabi ko, Lord, the more I encounter more problems, the more I will give you praise. The more na gagamitin mo ang aking buhay to preach your word, to share your word. Kayo po mga kapatid, gusto nyo rin bang maging kabahagi kayo ng kanyang bubasan. Number 4, isa si Pedro sa mga masalitang disipulo, ngunit si Andres at hindi si Pedro ang nakahanap sa batang lalaking handang magbahagi. Si Andres po ay tahimik, pero handa siyang pong gawin ang kanyang bahagi. Siya po yung mapagmasid, mas sensitibo sa tao, at mas matalungin po siya kumpara kay Pedro. Kaya napansin niya ang bata at dinala niya ito kay Kristo. Usually po sa church, madalas umaasa po tayo sa mga leader upang kumilos. Sila po yung mga magagaling magsalita, sila po yung magagaling kumanta at iba pa. Pero mas madalas po, yung mga ordinaryong member ang higit na mas nagbibigay ng ambag para sa ikalalago ng church. Di ba po? Sabi nga po nung umattend kami ni Pastor sa Makati, do not underestimate. Pastor, naalala mo? Do not underestimate, especially yung mga bata at mga kabataan. Dahil in the future po, sila po ang gagamitin ng Panginoon. Diba? Sila po, we never know na pag wala na tayo, ang maaaring sila ang papalit sa atin. So, we should not underestimate these people. So, this time po, no, gusto ko rin po i-acknowledge na Sister Maymay, Sister Ann, Sister Jane, no? Yung mga kabataan dito na tumutulong sa mga gawain. Maraming salamat po. Alam ko po, may purpose din po ang Panginoon sa inyong buhay. So, dito po, paano po pinamalas ni Jesus na kayang-kaya niya ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Hindi lang po nagpakain si Jesus, nagpasobra pa po siya sa kanilang mga pangangailangan. Alam ni Jesus ang ating mga pangangailangan ngayon at masasagot niya ang sagana mga ito at magbibigay ikinhawa po ito sa atin. Sa John 6:14-15, makikita kung paano naging makitid ang kaunawaan ng mga tao. Nakita ng mga tao, verse 14, nakita ng mga tao ang tandang ginawa ni Jesus. Dahil dito kanilang sinabi, tutong ito na nga ang propeta na darating sa sanlibutan. 15, nalaman ni Jesus na sila ay papalapit at siya ay susunggaban upang gawing hari. Dahil dito siya ay umalis at pumuntang muli na nag-isa sa bundok. Ang himala po o miracle po ay isang tanda na nagtuturo sa mga tao sa anak ng Diyos at ibinibigay niyang pagkain para sa walang hanggan. Ngunit napako po ang kanilang isip sa propeta. Kagaya na lang po yung propeta sa Deuteronomy 18 verse 15 na magiging katulad ni Moises. Sa pamagitan po ni Moises, nagbigay ang Diyos sa mga tao ng pagkain at tubig sa disyerto at inaasahan na nila na ganito lang ang gagawin ng propeta.
Ngunit maaaring nais ni Jesus na makilala ng mga tao siya ayon sa nakasulat sa Ezekiel 34 verses 11 to 16. Ito po yung si Jesus po na bilang pastor na naghahanap sa kanyang mga nawawalang lupa. Maaari po mailan po sa atin na matagal ng Kristiyano, kahit alam po natin sa ating isip na si Jesus ay Diyos, may ilan po rin po sa atin na itinuturing siya na tagapagbigay lamang ng ating mga physical at emotional needs, no? Hindi natin siya sinasamba kung sino siya, hindi natin tayo nagsisikap na kilalanin ang ating Panginoon, at hindi po tayo nagtatanong sa Kanya kung ano ba ang nais na sa ating buhay. No, hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon, hindi natin siya tinatanong, Lord, what is your purpose in my life? No? Para sa atin po, basta natutugunan lang yung ating physical and emotional needs, napukontento na po tayo doon. So, nilalagay po natin, in this way po, in this case, nilalagay po natin si Jesus sa guest room ng ating puso, na hindi po dapat maging ganon. Dahil kung ilalagay lang po natin si Jesus Christ bilang guest room sa ating puso, parang ang pinapalabas po natin na tayo pa rin ang nagpapatakbo sa ating buhay. Hallelujah. Lord, sa ating pong pagtatapos, tandaan po natin na alam ni Jesus ang ating mga pangangailangan. He is our provider, He is our Jehovah Jireh. Ngunit huwag lamang natin siyang isipin na bilang provider sa ating mga pangangailangan. Kundi siya rin po ang ating Panginoon, siya ang ating master ng buhay, siya ang ating Diyos. Baguhin po natin ating mindset tungkol dito. Ilagay po natin yung mga bagay-bagay sa tamang lugar, no? Sa pagtatapos ko muli, Lord, sa Philippians 4 verse 19, and may God will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Hallelujah, glory to God. Thank you po.